Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong balita dito galing kay Nikita Kapoor ng Daily Jagran channel ng India. Meron silang report, balita na while there is a ceasefire between Iran and America, ay ginawa ito na leverage ng Iran na hukayin muli yung kanilang mga nabaon dahil sa pagbubumba ng mga missiles, mga drones at iba pang mga armas pati na nuclear. At hindi lang yan, dahil merong underground city na hindi natamaan ng bomba dahil napakasikreto ng lokasyon nito, ay yung missile city na yun na underground, yun ay paggawaan pala yun ng mga missiles, ng mga drones. Underground city yun ay 100 meters below the surface. So 100 meters, hindi na yan maaabot ng bunker buster, dahil ang bunker buster ng Amerika ay hanggang 60 meters lamang ang kayang tagusan niya. Pero kapag 100 meters na, yun yung lalim ng underground city ngayon na hindi natamaan ng bomba. Kaya patuloy pala ang ang production ng mga missiles at ng drones ng Iran habang merong ceasefire. Patuloy at pinabilis nila yung paggawa ng mga missiles para sakali makahabol pa sila sa di ba, maka-revenge. Baka sakali ay pwede pa silang makipagbakbakan sa Amerika. Yun ang kanilang mentality talaga, kasi ayaw talagang susurinder. Ngayon si Trump ay parang naawa na siya diyan, di ba? Naponsensya na siya, ang dami-dami ng nadidbol na mga IRGC. Kahit mga IRGC yan ay tao pa rin yan. Kaya gumawa si Trump ng strategy na hindi na bomba ang gagamitin, kundi ito ang gagamitin, yung tinatawag na blockade ng Hormuz at ceasefire. At kasama na dyan ng Israel, kaya ang Israel hindi na nagbubomba ngayon dahil sa ceasefire na yan ay nakahinga ang Iran, nakahinga ang Hezbollah, nakahinga ang Hamas, nakahinga ang Houthi ng Yemen. Kaya mukhang kung hindi talaga lilipulin ni Trump yan, ang IRGC, mukhang babalik yan. Parang anay, di ba? Parang anay na kapag in-exterminate mo ang anay, after a month, ay babalik na naman. Kasi reproduce sila reproduce. Kung anong meron, gagawa sila muli, symbol, kasi hindi nasira yung factory nila underground. Kaya ito si Nikita Kapoor ng Daily Jagran, atin na pakinggan. Is supposed to mean silence. No missiles, no strikes, no war. But underneath Iran, literally underneath it, something very different is happening. Iran is digging. Iran is taking advantage of the ceasefire with the United States to excavate missiles and other munitions it either hid underground before the war began or that got buried under the rubble from American and Israeli airstrikes. That is according to NBC News, citing US officials familiar with the matter. And is the part that should make Washington very, very uncomfortable. The United States believes Iran wants to rapidly reconstitute its drone and missile capabilities so it can launch attacks across the Middle East the moment US President Donald Trump decides to resume military operations against Iran. Kapag hindi niya kaya ang Amerika puntirihin, yung puntirihin niya naman sa kanyang mga karatig bansa, palagi ay ang UAE, United Arab Emirates. Ano bang meron sa UAE? Bakit ba talaga pinupuntiriya yan ng Iran? Dahil yan sa negosyo, magkaribal sila sa negosyo Kahit na magkasama sila sa kartel sa OPEC. Kaya nga humiwalay ang UAE. Noong May 1 ay hindi na membro ng OPEC ang UAE. At hindi na niya brother ang Iran. Kasi ang Iran kasama yan sa OPEC Kaya maliban sa Saudi, UAE talaga ang pinag-initan ng kahapon ay binumba na naman ng Iran ang UAE at salag ng salag ang UAE. Kaya yumayaman ang Israel dahil sa UAE. Bumibili ang UAE
ng Iron Dome sa Israel. At ang mga nagmamando, yung mga nagmamanage doon, nag-operate ng Iron Dome, ay mga trained soldiers ng Israel na nandun sa UAE. Kaya galit na galit ang Iran sa UAE dahil sa pagkiling nito sa Israel at doon bumibili ng Iron Dome. Saan ka naman bibili? Alangan naman kay Xi Jinping, ipalpagis eh. Kaya Israel bumibili ang UAE. At of course, tested naman. Nakita natin, di ba? Wala talagang tinamaan na building sa UAE. Lahat ay na-intercept sa doon pa sa kalangitan. At ang bumagsak sa UAE ay mga debris na lamang ng missiles. Malalaking missiles yun, interballistic. Grabe ang lalaki niyan. Mas malaki pa yan sa baril eh. Yung bariles. Ang diametro, mas malaki pa dyan. Yung mga intercontinental ballistic missiles. At kapag sasabog yan, yayanig ang buong syudad. At kapag may tamaan na building, pulbos yung isang building, tapos yung mga katabi noon ay gutay-gutay rin. Napakalakas na na bomba, interballistic. Kaya ang UAE ay ano na talaga yan ang UAE? Kakampi na yan ng Israel at ng Amerika. At hindi na yan bibitiw sa Israel at Amerika for protection. Kung wala ang Israel, wala na. Gunaw na ang ngayon, UAE. Okay, patuloy tayo kay Nikita Kapoor, Daily Jagran. This is not regrouping, this is reloading. Now to understand what is This is not regrouping, this is reloading. Now to understand what is happening underground, you need to understand what Iran built underground. Much of Iran's missile production lines, storage sites, and supply chains are housed in heavily fortified underground facilities, often called missile cities. These are built into mountainous regions, reinforced with multiple protective layers, and designed specifically to withstand some of the most powerful bunker-busting explosives in existence. One of these cities sits outside central Iranian city of Yazd. It extends more than 1,500 feet into a mountain made of granite, the kind that can withstand crushing pressures. According to US intelligence, Iran has been able to dig out bombed entrances and return these sites to full operation within hours of an attack. Hours, viewers, not days, just few hours. A CNN investigation found that while 77% of visible tunnel entrances had been struck, activity Ayun, at so those meron na palang sites resumed quickly. So heavy you bomb the equipment door, itong Iran. Alam they nila na masara rebuilt yung the door. entrances at exit eh. Yung exit at entrance yan, magkatabi lang naman yan. Yun ang pagkakamali ng Iran. Dapat yung exit ay ibang direksyon. Ang kanilang entrance at exit, pareho lang eh. Magkatabi lang yung daanan. Kaya ito pala, pag binumba ngayong araw na ito, kinagabihan yan, ay magtrabaho na naman yung mga heavy equipment, alisin yung mga rubbles, yung mga nadurog na bato, yung bumagsak na lupa. Aalisin nila yun. Of course, 3 araw lang yan or 4 na araw. Pwede na makapasok muli doon ng mga di ba, mga sasakyan ng Iran at mailabas yung mga missiles na malalaki, pati yung mga drones. Kaya ito yung buying time ng Iran na style nila na pinapatagal nila para makapag sila reproduce muli o ma-repair yung kanilang facilities ng missiles. Yun kasi ang radar sira na eh. Aanin mo paggamit ang radar, wala kang computer, sira na. So diyan medyo matatagalan sila diyan sa pag-install ng mga computers, ng mga wirings, electronics, radar system from China. Medyo matagalan sila dahil bibili pa sa China muli, di ba? Merong delivery. Kaya nga yung ibang barkong nahuhuli diyan sa Hormuz ay galing China, merong kargang mga electronics. Yun ay gagamitin ng Iran eh. Kaya magaling talaga ang plano ni Trump na blockade.
Kasi pati mga produkto galing China na gamitin sa gera ay mahaharang. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan na mayroon pa palang isang underground city na mayroong production ng missiles, drones at nuclear na hindi naturog ng Amerika at Israel? At na bigkas kanina ni Nikita Kapur ang lugar na yun eh. So sa ngayon siguro alam na ng US kung saan yun. Kung mag-resume ang gera ay pwedeng bombahin yun ng Israel. At ang US ay tutulong naman ang US sa Israel dahil nga ang Israel talaga ang pinaka-hitman dyan eh. Sa gera dyan sa Iran, ang Israel talaga ang tumitira ng matindi. Ang US ay parang media-media lang siya eh. Kasi si Donald Trump ay isang statesman yan, isang negosyante. At ayaw niyang maano ang kanyang legacy, no? Yung talagang masama yung tingin sa kanya ng mundo. Kung lilipulin niya ang Iran ay parang si Hitler siya, di ba? Kaya media-media lang si Donald Trump, yan ang tingin ko. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan? Underground city ng Iran, nagmanufacture na naman ng mga missiles at drones at iba pang gagamitan sa gera. Nako, lalong tatagal ang gera kung ganun. Dapat tapusin talaga ito. Paki-comment sa ating comment section at sa aking mga avid followers. Maraming salamat sa lahat. Ako ay sumasaludo sa inyo sa aking mga bagong bisita sa channel. Malaking tulong ang pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat.